kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Kinundina ng Amerika, Japan, Canada at maging ng European Union ang ginawa ng China na pagharang sa isang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na humantong sa banggaan sa karagatan. Kinuyog ng mga nasabing bansa ang China sa panibagong pambubuli nito na tinawag nilang unlawful and dangerous conduct at isang pagbaliwala sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Sa ulat ng National Task Force for the West Philippine Sea, isang barko ng China Coast Guard, ayan o, kitang-kita sa video, ayan o, isa pong barko ng China Coast Guard at maging Chinese Maritime Militia ang bumangga sa isang Coast Guard vessel at sa isang resupply mission boat na patungo sa Ayungin Shoal sa magkahiwalay na insidente kahapon ng umaga na lalong nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang dalawang bansa ay nagkaroon na ng maraming run-in sa West Philippine Sea sa nakalipas na ilang buwan, partikular sa malapit sa Spratly Islands at tulad ng dati ay sinisi ng Pilipinas at China ang isa't isa at kapwa nagpalabas ng matinding pahayag sa insidente. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Lame. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sama sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Bakit ba napakaliwanag din eh? Hindi mo ba pwedeng bawasan ng ilaw? Parang nakakasilaw ngayon ano? Ibang, baka naman, nagpapalit ka ba ng salamin? Hindi pa naman. Hindi pa, pero hindi ba kinukwento mo sa akin nearsighted ka? Nearsighted. Yung malapit, hindi mo mabasa. Pero yung malayo, yun nakikita ang ko. malinaw mong nakikita. Kaya lumalayo ako eh. So ano yun? Pagka ganun, nearsighted ba yun o farsighted? Hindi ko alam. Nalito ko dun sa... Nakakalito. Nakakalito. Basta ganun. Yung ipapaliwanag ko na lang kung ano yung... kayo na lang ang magbigay ng pangalan. kung yun ay nearsighted o farsighted. Basta maliwanag. Ang liwanag dito. Iba liwanag ngayon. Madilim kasi siguro, sa labas eh. Yun. Humahaba na po ang gabi ha. At medyo lumalamig-lamig na kung batsero. Lumalamig sa madaling maliwanag. Dahil amihan na. Amihan na ang umiiral na ang prevailing wind. Bagamat hindi pa abot dito yon sa Metro Manila,
Pero yung pagbaba ng temperatura ay siguro nga dahil sa madalas na pag-ulan pa rin na nararanasan Yes. natin. Ayan. Kanina, mga 26, 27 degrees Celsius sa labas. Oo, tinan mo na. Di ba? So, kasarapan lang, kasarapan. Kaya kung kayo'y nag-aircon na ng 26 or 25, malaking tipid na sa kuryente yun. Electric fan na lang. Patayin mo na electric aircon. fan. Kung Ayan. nag-aircon, patayin mo na aircon, mag-electric fan. Lalo na pag ganitong oras na, mga alas 4, alas 5, alas 6, nako, napakalamig. Ang sarap ng, lalo, yun siguro. Kaya siguro parang mas masarap matulog ng ganitong oras. Yun. Kumpalchero, dahil lumalamig na ang panahon. Totoo. Gumising na kayo. May pasok ngayon. Sumisimoy na ang hanging pang Disyembre. Ayan. Pero may pasok ha, may pasok. Oh. Pero inaabangan na ng iba kong batsero yung 27. 27. Ayan. Oh. That is Friday. Friday. Mukhang yung iba nagpaplano ng mag-leave. Long weekend. Long weekend. Long weekend. Long weekend. Sige, isa-isahin natin kung batsero sige nga. doon sa mga nakikinig sa atin, lalo na po yung nagtatrabaho. Unahin natin ang October 27. October 27, may pasok po dapat yan. May pasok May po yan. pasok po Pero yan. ngayon pa lang po, ay meron ng mga nagpaplano na mag-file ng leave. So kung 27. magli-leave, kapag magli-leave yan, edi no work, no pay yan. No work, no pay. Aha. Sa 27, so 28, Sabado, 29, Linggo. At 30, wala pong pasok yan. At 30, yan ay Monday. Monday, dahil po yan po ay eleksyon. Idineklara. Oo. Idineklara ng Malacanang na ano ba yan? Na special? Special. May ice cream sa ibabaw? Yung kumbatsero ay actually no work no pay ito eh. Oo. No work no pay din yan kumbatsero. Pwede Ganon. kang wag pumasok. Pwede kang wag pumasok pero wala kang bayad. ha? Oo. Ba't na dineklara pang holiday yan? Ganun Ba't naman, ganun naman talaga yung ibang holiday. Pero pag pumasok ka, plus 30%. Ampere yan. Pag pumasok ka, plus 30%. Pag pumasok ka, may Oo. 30%. Ganun naman yun. Yan Kaya pala, kaya pala ho ang Department of Labor and Employment ay nagpalabas na ho ng kalatas at sa pamamagitan ng kanilang ng kalihim, Labor Secretary Bienvenido, Lagresma. At kanyang sinabi na ito raw pong at 30 ng Oktubre ay special non-working holiday. Meron pa. Meron pa. November 1 November 1 and 2. November 1 and 2. Ayun. Teka muna, yung November 1 pala hindi din regular holiday. Ganun ba? Ay ito, sabi niya November 1 and 2 Tingnan ko lang. are nilapitan pa. Teka, ba't Kaya nga, ano? hindi nga Hindi nakalagay. hindi nga pula sa kalendaryo Hindi pula kung batsero. Oo. Oo. November 1 and 2 are special non-working holiday which generally means na pangkaraniway nangangahulugan no work, walang pasok, no pay walang trabaho, walang bayad. for employees. Ayun, parang lumungkot. Parang lumungkot ka dun. No work, No work. Pag walang Tapos, pasok, walang bayad. no pay. Yun. Umihina ng boses doon sa no pay, ano? Oo. Sa madaling salita kong batsero, kung ikaw ay empleyado, at 30, pag hindi ka pumasok, wala ka sweldo. Oo. Sa A1, wala ka ding pasok, wala sweldo. A2, walang pasok, wala sweldo. Wag nyo nang i-absent yung Biyernes. Oo. Yung 27. Kung kaya- ganun. kaya ang kung ako haba na rin lang Oo. Biruin mo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Oo. Yung atres, A3, pwede na. pwede na. Dahil ipit na yun. Ipit na yun. Hindi, tama yun. Oo. Ito ay payong kapatid lang Payong namin ni kapatid. Kumbatsero. Oo. Para naman kahit papano, may antisipo kayo, may ipon kayo. Oo. Ay yung 27, wag Pasukan nyo niya na. wag Pasukan nyo niya na. absent yan. Oo, Pasukan nyo yan. Oo. Pasukan nyo yan. So, Sabado, Linggo, hanggang Sabado, Linggo next week. Oo. Wag na kayo pumasok. Pwede na yun. Ayun, Oo. So yung buong huling linggo Oo. ng Oktubre tsaka first week ng
ng November, Oo. pwede na yun. Yung Pero ang haba nun. pero sabihin lang natin Haba Kabachero, pa nun. ang October 31, i-file pa rin yung leave yan. Oo, I-file yung leave pa yan. rin, leave. Yung address, i-file yung leave yan. Hindi pwedeng absent na lang kayo ng mag-aawol kayo. Oo, tama. Ayan ha. yan, Sinabihan na namin kayo ha. So yung 31 ay may pasok May dapat pasok. yan, pero ipit. Ipit. Ah. I-file yung leave. I-file nyo. So yung 31 Tuesday at yung 3 na Friday parehong ipit. Kaya pwede nyo nang i-file na leave yan. Pero yung 27, wag na. Wag na. Pasok na kayo, Sobra pumasok naman. na kayo. Sobra naman yan. Oo. Eto pa ang paglilinaw ni meron ni pa. Secretary Meron pa Benvenido Laguesma Sige nga. sa kanyang deklarasyon na yan ay special non-working holiday, no work, no pay, October 30, November 1 and 2. Yan. However, Gayon pa man, Laguesma said, sinabi ni Laguesma, if an employee kung ang isang empleyado reports for work ay pumasok during at least one of these dates, sa mga binanggit na petsa, they araw should sila ay they should be entitled dapat silang magkaroon to an additional 30% ng dagdag na 30% of their ng salary. kanilang sweldo. Ayun, so malinaw na ha. Klaro yan ha. Pag pumasok, may dagdag na 30%. Pag hindi pumasok, Alaws ka. alaos. Zero. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Headline po ng lahat ng mga pahayagan ngayon ang nangyari, ang latest incident dyan sa West Philippine Sea. At gaya ng binanggit namin sa inyo, kanina siguro napanood nyo rin yung video. Oo. Hindi naman grabing banggaan, kumbaga parang sagian lang. Sagi. Pero kitang-kita talagang sinadyang mapasagi. Yung ang umaandar, pareho silang umaandar, pero ang tinamaan ay yung huling parte na nung resupply boat ng Philippine Coast Guard. Hindi yung mismong vapor ng Philippine Coast Guard. Meron pala silang kanyan May kinokontrata. Para sa resupply mission. Ayan, at yan po'y laman ng lahat ng mga pahayagan ngayon. At may mga pagkundina na ang iba't ibang bansa sa pangyayari na ang sabi nga nagpapalala ng tensyon na maaring humantong sa hindi magandang pangyayari. Yan po sa West alam mo Philippine bang, Sea. Kumbatsero, bago pa magbigay ng statement ng Pilipinas dyan, naglabas na ng statement ng China. Nauna na. Nakipagunahan. May naka-ready na. Naka-ready na. At parang ang ginawa nila ay tinagis. Tinagis ang ating vapor. Pagkatapos naglabas ng statement na tayo daw ang bumangga sa kanila. Tinagis daw yung barko nila. Tinagis daw yung barko nila. At ganun talaga. ang galing Magaling. Pero yung bang mga nakakita ng insidente na yan mga bulag, mga engot, kitang-kita naman Ayan naman Ayan, may video Mabuti na lang at kapag nag-resupply mission na ganyan, meron tayong spy plane. Yeah, may spy plane. Akala nila, wala tayo yan. May CCTV. May lumilipad tayong CCTV. Yan. Ayan. Ayan. Kitang-kita mo mga kaibigan. Come on! Eye in the Sky. Eye in the Sky. Si Sunny Casulla yan. Sunny Casulla. Eye in the Sky. Nung DZRH, si Sunny Casulla. Inabutan mo ba yon? Ang Eye in the Sky ng DZRH dati? Ayan. At minsan sumasakay sa Eye in the Sky, si Rusty Diqueros. Ayan. May extra. Mga bataan dati ni Malu Cabral. Ayan. Iba yan yun. Yan ho ang pinakahuling pangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kahihingi tayo ng update sa mga kinaukulan kung anong mga susunod. Panibagong diplomatic protest ba? Ang i-file. May mga nagbibigay ng mga analysis na sinasabi kaagad na medyo mukhang mas naging agresibo ngayon ang China dahil sa busy ang Amerika. Ayun. Ganun ha. Busy ang Amerika diyan sa Israel. Israel. Nako. Pero sa totoo lang, Kumbatsero,
kahit na busy pa ang Amerika, kapag kakitang-kita naman ito sa buong mundo, may iba pang mga kaalyadong bansa Ay, kaya nga ang Pilipinas, hindi nagsasawalang kibo ang ibang mga kaalyadong bansa. Napag-usapan ng ibang bansa, ang Lebanon ay Ayan. itinaas na rin ang alert level. Kaya't ang mga kababayan natin doon ay pinaghahanda na rin kung Bachero. Para sa Alert level paglilikas. 3. Oo. Dahil mukhang tumitindi ang Yun nga. sitwasyon diyan sa Israel at sa mga nakapaligid na Arab countries at maging ang Israel ay mukhang pinapauwi na nila yung kanilang mga mamamayan na nasa Egypt at nasa Jordan. Totoo, kumbachero. Kasi mukhang alam nila na mag-escalate ito. Lalala. Ang Dahil may sitwasyon mga sympathizers syempre mga Arab countries yung mga yan, Yes. nakapaligid sa kakapranggot na bansa ng Israel. Nako, ang resulta niyan pang buong mundo, lalo na sa presyo na naman ng mga produktong petrolyo. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin. Achi, Mr. Jelom Tang, ay mga kabayan naming Pilipino, Chinese, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 23 ng Oktubre 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mahigit sa 300,000 manggagawa sa Ilocos Region, Western Visayas, makikinabang sa dagdag sahod simula sa susunod na buwan. Department of Agriculture ibinasura ang panukalang bagong price cap sa bigas. Masaganang ani ngayong buwan inaasahan. 3,000 polis isinalang sa pagsasanay kapalit ng mga gurong umatras magsilbi sa barangay at SK elections. Alert level 3 itinaas sa Lebanon. No leave, no absent policy. Ipatutupad ng MMDA sa mga tauhan nito sa Undas. 2 patay, 1 sugatan sa nasunog na motor tanker sa Batangas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. Sa atin muna ang good news. Yes, good news. Good news nga ito para po sa mga manggagawa sa Ilocos Region. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. At sa Western Visayas, maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Inaprobahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang taas sahod na 30 pesos, 30 hanggang 35 pesos sa Ilocos Region, epektibo sa November 6. Dahil dito magiging tingnan nyo na, pagpasok nyo pala mula sa isang long weekend, may dagdag sahod pa. Pagka naman sinuswerte ka. Sa mga taga Ilocos, November 6, tataas ng 30 hanggang 35 pesos ang inyong sahod. Dahil dito magiging 435 na ang minimum wage ng mga nagtatrabaho sa non-agricultural sector, ng mga kumpanyang may higit sa 10 empleyado, habang 402 pesos naman sa mga non-agricultural establishment na mababa sa 10 ang mga tauhan. Sa Western Visayas, inaprobahan din ng Regional Wage Board ang 30 pesos na dagdag
para sa lahat ng sektor, kaya magiging 480 na ang arawang sweldo ng mga nagtatrabaho sa non-agricultural establishment simula naman sa November 16. Ba, sa Western Visayas, mayong aga mga pinalangga, bugtaon na kamo. Gising na! Kasama sa inaprobahan ng wage board ang dagdag na 500 sa buwan ng sahod ng mga kasambahay sa Ilocos at Western Visayas. Dahil dito magiging 5,500 pesos na Yan. ang sweldo ng mga kasambahay. Hoy, pakinggan niyo Ayan. mabuti ha, diyan sa probinsya ha. Oo, diyan sa probinsya, mga Ilocos provinces, 5,500 na ang dapat na maging minimum na pasahod ninyo sa inyong mga kasambahay. Yan. At diyan naman sa Western Visayas ay 5,000 piso. ACS Balita. 627, hindi nakikita ng Department of Agriculture ang pangangailangan na muling magpataw ng price ceiling sa bigas sa gitna ng gumaganda at bumubuting supply ng nasabing butil sa bansa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, sa dami ng palay ay hindi na kailangan pang magpatupad ng panibagong price ceiling sa bigas. Wow, dami natin. Dami. Dati nung una ang sinasabi hanggang katapusan ng taon may bastante ang supply. Ngayon, kung Batchero ang binabanggit, hanggang first quarter Yun. ng 2024, meron daw tayong sapat na supply. Hindi ba yan yung nabanggit sa atin ni Ni Yusek? ni Yusek. Pati ni Yusek Sebastian. Tama. Yusek Sebastian, Itong nakaraan. Oo, sinabi po ni Asek de Mesa, tagapagsalita ng Agriculture Department, na ngayong buwan pa lamang inaasahan na ang pinakamaraming ani. Ang alin? Pinakamaraming ani para sa wet season na magtatapos sa Nobyembre. Ayan Doon sa mga nag-i-speculate dyan para mag-import na naman. Ay, nako. Nako. Namen. Tigil-tigilan nyo yan Alas 6:28 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Sumalang na sa pagsasanay ang 3,000 tauhan ng PNP napapalit sa mga gurong umatras na maging electoral board member para sa barangay at SK elections. Pwede na pala ngayong umatras, pwede na palang tumanggi ngayon. Guro. Dati hindi pwede, kung Batchero. Yes, Kaya may mga teacher tayo doon na nagtatrabaho ng luhaan Talaga. Nung mga nakalipas na eleksyon, nagtatrabaho sa eleksyon pero talagang lumuluha at mabigat ang kanilang nagsusuka lang kalooban. pero ngayon pwede na palang umatras at ang ipinalit ay mga pulis. Yun. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi naman obligado ang mga guro na magsilbi sa eleksyon, kaya naghanda na sila ng mga ipapalit sa mga ito. Alas 6:29 na ang oras ngayon. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na General Patrick West Raimundo Ubingke. West Raimundo Ubingke ng Bicol PNP. Kumusta po ba dyan sa Bicol? Ikinasa na po ng Department of Foreign Affairs ang voluntaryong repatriation sa mga overseas Filipino workers sa Lebanon. Ito ay matapos itaas ng DFA sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa nasabing bansa sa gitna ng sigalot sa pagitan ng Israel at Lebanese group na Hezbollah. Samantala, halos 1,500 traffic enforcers ang i-deploy ng MMDA sa panahon ng undas sa harap ng inaasahang matinding traffic papasok at palabas ng mga sementeryo sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, magpapatupad sila ng no leave, no absent policy upang matiyak ang presensya ng kanilang mga tauhan na aalalay sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Paano kung umabsent? Anong gagawin ninyo? Kamusta nga? Sabi siguro nung empleyado, bakit? Pupunta ako sa sementeryo. Ano, chairman? Dalawa ang patay habang isang sugatan sa nasunog ng motor tanker sa malapit sa Batangas Port. Kinumpirma sa DZRH ni Safety Officer 1 Micaela Biato ng Batangas City Fire Station ang pagliyab ng MTC Horse alas 9 ng umaga kahapon. Ayon kay Biato, may mga pasahero pang nawawala sa trahedya habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga nasawi. Naapula ang sunog matapos ng 2 oras pero blanco pa ang mga otoridad sa sanhi nito. Nakaposisyon na ang oil spill boom sa lugar sakaling may tumagas na langis mula sa motor tanker. Bali po ma'am, yung cause of fire po is under investigation pa po, pero as of now po,
Dalawang casualty po ang na-declare, then 1 injured po na nasa hospital na po ngayon. Bali, as of now po, investigation, nagkakandak man lang po ng investigation po ang aming po. Pero meron hong mga nawawala pa na kasalukuyang hinahanap ng ating mga otoridad. Bagong boses Yes po, yata. ma'am. Bali, ongoing pa rin po ang paghahanap kung meron pa po. Yan po ang tinig ni Safety Officer 1 Micaela Biato ng Batangas City Fire Station sa panayam ng isang bagong boses na hindi pa nakikilala ni Kumpachero. Sino yun? Si Giselle. Si Giselle pala yun. Pambihirang patis Oo. naman. Ito pala si Giselle pala Si Giselle natin. pala natin yung napakagandang tinig na ating Talaga narinig. naman, Sa programang magpayo nga kayo! hindi. Hindi ba? Sa programa niyang kahapon. Kahapon. Ano title? Kahapon lamang. Mother. Rapido, hataw balita. Hindi ano yan eh. Si Ray Si Sibayan Ray yun eh. Sibayan yan eh. Marami pala yung rapido na yan. Marami pala yung Rapido Hataw Balita. Linggo. Ayan. Ganun sana. Si Giselle. Ayan. Thank you, Giselle. Thank you, Giselle. Susunod! Dito po! Rollback ba o price increase bukas? At magkano? Magkano? Yan ang ating ihatid na balita sa pagbabalik ng ACS Balita. alas 6:33 ang ating oras. This time, Balita. Tuloy ang ating ACS Balita. Mahigit piso ang maaaring itaas sa presyo ng diesel. Naku po. At maging sa kerosene o gas hanggang piso naman. Ang maaaring itaas sa gasolina. Ayun, piso sa gasolina, mahigit piso sa diesel at kerosene. Ang nakaambang panibagong oil price hike ay isinisi sa pangamba na lumala ang giyera sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas at ang espekulasyon na kumalat pa ito sa iba pang bahagi ng Middle East at ang malaking bawas sa inventaryo ng langis ng Amerika sa harap ng mataas na demand. ACS Balita. Sumirit na sa halos 50% ang bilang ng mga barangay na sinailalim sa red category sa listahan ng areas of concern ng COMELEC para sa barangay at SK election sa October 30. Mula sa 242 noong September, tumaas na sa 361. Ang bilang ng mga barangay na inilagay sa red category, karamihan ay nasa BARM. Alas 6:38 ang ating oras. Buenos dias con todos mga Chabacano. Gising na ba kayo? Mata na kamo. Hinimok ng isang health expert ang publiko na magpa-flu at pneumonia vaccines bilang panlaban sa mga nauusong sakit ngayon tuwing panahon ng taglamig o tuwing Burr months. Ayon kay Dr. Tony Liachon, Dr. Tony, laban tayo dyan, Dr. Tony. Dapat tayong flu vaccine dyan. May flu vaccine bang libre dyan, Doc? Hindi maiiwasan ang mga kasakit na katulad ng trangkaso, ubo, sipon at respiratory tract infection ngayong papalamig ang panahon. Kaya mahalaga na may panlaban tayo sa nasabing mga karamdaman. 6:39 ng umaga. Maya payaba kay Kongane, mga kabalen, gising na. Bumaba na ng 52% ang bilang ng mga nasawi sa anti-illegal drug operation ng Marcos administration. Batay sa datos ng PIDEA, meron lamang 19 ang naitalang namatay mula July 2022 hanggang September 2023 kumpara sa 40 na nasawi noong 2020 hanggang 2021. So kumukunti na yung naitutumba sa anti-drug operation. Kukunti na itutumba pero mas marami ang drug hole. Na nasa sakote, ang tama. mga nakukumpiskang droga. Tulad nitong kailan ba yung may mga sinira silang may mga sinunog na yan ba yung galing droga? sa kwan? Yung galing sa MICP, tas yung mga nakumpiska nitong nakaraan. Ang dami nun at mukhang yun ay sinaksihan pa ni DILG Secretary Benhur Abalos, ito yung 6 kumpatsero. billion pesos na halaga ng illegal drugs na sinasabi po ni Secretary Benhur Abalos ay
nakapagligtas sa ating mga libu-libong kabataan Kung yan mula ay- sa impyerno. Totoo yan. Dahil Oo, kung yan oo. ay kumalat sa market ng mga adik, Oo. napakaraming kabataan ang madadali niyan. 247 kilos ng shabu na nakumpiska sa MICP noong pong October 6 at yung 206 kilos naman ng shabu extender. Aba, para May palang extender pa pala. gumagawa ng tinapay dito. Shabu extender na nasa kote naman ng NBI sa Mabalacat, Pampanga noong August 25, 2023. Pati pala ang droga, may mga extender May na. extender, Ang alam ko lang, sa karne dati yan. Halimbawa, gagawa ka ng burger. Burger. Yung mga nagtitinda ng mga murang hamburger. Ay, nako, puro extender yan. Yung ba dyan pala, extender lang. Ano ba ginagamit na extender sa karne? Kunyang kumbatsero, formalin. Mario. Sariwa-sariwa po mga kaibigan. hindi po naluluma. Naku po, inang. Ang hirap naman nun. Ang akala ko lang yung puno ng saging. Yung pamparami, kumbatsero. Di ba nabalita dati yung puno ng saging, tinatadtad. Oo, at hindi. Inihahalong kunwari karne. Tapos yung iba naman, Hindi ba sa China, karton naman? yun nga Karton, sasabihin ko. Karton yung May nabalita nitong nakaraan na yung mga ilang sardinas, karton daw yun. Sarap na sarap ako doon sa sardinas Diba, na yun. sarap, ano? Oo, Tapos- karton lang pala yun. Isipin mo. Mario, Lambot ha, lambot nito. Tuna. Akala mo tuna. Lambot. Karton pala. Ang ino kong buhay ito, natututunan ng mga masasamang loob na ito, ha? Buti yan. Oo. Destroyed po ha. Destroyed. Nasira, sinunog. Ang mga shabu at shabu extender na nakumpiska ng otoridad. Yan ang dapat gawin agad, kumbatsero Tama, para hindi na Recycle. nare-recycle Oo, at hindi na natutokso yung mga humahawak niyan na pagkakitaan. Ayos yan, Secretary Benhur Abalos. Pag may gumawa niya, iumpog mo sa muscle mo, Secretary. Ito pa, aabot sa halos 16 na milyong halaga ng shabu ang nakumpiska ng pulisya sa dalawang naarestong suspect sa isinagawang drug bypass operation sa Lucena at Infanta, Quezon. Ayon kay Colonel Ledon Monte, hepe ng Quezon Police, nakuha mula sa isang alias Eric ang 10 pack ng shabu habang 15 gramo naman ng shabu ang nakumpiska sa isang alias Ryan na kapwa kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Susunod! Tito Boy! Sino itong bagong sikat na sikat ngayon sa larangan ng bilyar, kumbatsero? Aha. Pinataob ang China. Yan ang matindi ha. Hindi si Efren Bata Reyes yan, ha? Hindi na. May bago May may mga to. bagong sumisikat ngayon. At bubae ito, kumbatsero. Babae! Bubae pa, Tingnan mo kumbatsero. nga naman, Sa pagbabalik ng CS Balita. alas 6:43 ang ating oras. Tulog ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw ba today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. ACS Balita. Eto ang latest. Hindi raw po natinag ang ating ang Westcom. At itutuloy, pagpapatuloy ang resupply mission dyan sa Ayungin Shoal sa kabila ng pinakahuling pangyayaring nagkabanggaan na mga babor. Ito ang report sa atin ni RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Katunying ka, Jerry, nananatiling undaunted, hindi natatakot o natitinag ang Armed Forces of the Philippines Western Command. Ganyan ilarawan ni Vice Admiral Alberto Carlos ang moral ng kanyang mga tauhan matapos ang pagkakabangga ng dalawang barko ng Pilipinas sa mga barko ng China dahil sa umaray mapanganib na maneuver ng mga dayuhang vapor para harangin ang resupply mission sa Ayungin Shoal.
Ayon kay Carlos, nanatiling determinado ang Westcom para magatid ng supply sa BRT Sierra Madre at para maprotektahan na rin ang teritoryo ng bansa. Ginawa ni Carlos Supayag bilang reaksyon sa pagkakadaplis ng China Coast Guard vessel sa kinontatang indigenous boat ng AFP na unay sa May 2 habang nagsasagawa ito ng rotation and resupply mission sa West Philippine Sea, partikular nga sa Ayungin Shoal. Yung parehong RORE mission, binaplisan din ng isa namang Chinese maritime militia ang tagiliran ng isang barko ng Philippine Coast Guard. Idinay ni Carlos na regular namang ginagawa itong RORE mission at sa tuwing nagsasagawa sila ng katulad na aksyon o yung China, nanatiling professional ang mga tauhan ng Pilipinas sa pagtugon laban sa mga dayuhan. Sa hiwalay na statement, giniit ni National Security Advisor Eduardo Anyo na hindi ihinto ang RORE mission sa Ayungin sa kabila ng tinawag itong mga provocation sa bahagi ng China na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas na mangyari ang sagian. Mamaya, magbibigay ng isang pahayag ang AFP, NSC, kasama ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng pinakabagong insidente. Noong huli natin kausap si AFP spokesperson Medel Aguilar, sinabi ng Colonel na namumuro ang panibagong diplomatic protest sa naunang dangerous maneuver ng China bago itong collision incident. Inaantabayan na natin kung ano ang magiging espesipikong hakbang ng Pilipinas lalo't pisikal lang nagkatamaan at nagkabanggaan nga itong mga barko natin sa kayo ng mga tripulanting Pinoy at hindi na lamang ito basta laser pointing at water cannon incident. Sa pahayag ng NSC, ligtas naman Kajere at Katunying itong mga sakay ng barko ng bansa at tapos ang insidente. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, D0H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. At sa atin namang sports balita, selyado na ng Pinay na si Cheska Centeno ang titulo sa 2023 Predator WPA World 10 Ball Women's Championship sa Austria. Pinayukod ng 24 anyos na Pinay ang katunggaling Chino na si Yuhan. Sino? Si Yuhan. Si Yuhan? Di ba Yes. lugar yan sa China? Ginawa na rin pangalan ng tao. Si Yuhan, ang 3-time world 9-ball champion, 9-5. Matindi itong ating Pinay. 3-time world champion yung pinabagsak. Galing, Ito rin anya ang paghihiganti Oo. ng tubong Zamboanga City para sa kanyang mentor na si 2-time 10-ball champion Rubilin Amit na tinalo ni Yuhan Taga sa Chabacano quarterfinals pala yan. 9-3. Yes. Bukod sa ginto, iuwi ni Centeno ang $50,000 na premyo mula sa World Billiards Championship. Maganda itong tanong ni Kuyang Ricky Alipio na to ng Pangasinan. Sino daw ba ang mas bata? Si Efrem Bata Reyes o si Megan Yang? Parehong bata. No? Sa ating balita sa ibayong dagat, kinumpirma ng Israel na 212 katao ang na-hostage sa Gaza. Patuloy naman ng Israel sa pag-atake sa border ng Lebanon at pagpapakawala ng missile site ng Lebanon. Nanawagan naman si Rear Admiral Daniel Hagari sa mga residente sa Gaza Strip na lumipat sa katimugang bahagi para maiwasan ng Hamas na magamit sila bilang mga human shields. Noong nakarang linggo, binomba ng Israel ng matitinding airstrikes ang Gaza kasunod ng inihasik na karahasan ng Palestinian militant group na Hamas. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2. Hi! Tingnan mo nga naman Monday, how's the traffic? Si Sherwin Alfaro andyan pala sa Barangay Balingasa, Quezon City. Ohoy, mga taga-barangay Balingasa. Oo. Alam nyo na gagawin ninyo. Lakasan na ang inyong mga radyo at andyan ang ating bagman. Ayan. May dalang bag na punong-puno ng pera Yon. para mamigay ng sa ating Malakas promo. Pero ito lang, isingit ko lang bago pumorma ng gusto dyan si Sherwin. At habang kinukuyog ng mga tagapakinig ng DZRH dyan sa Barangay Balingasa, Quezon City, sa mga online seller sa mga online seller, ito po ang good news para sa inyo. Isinasapinal na ng BIR ang planong buwisan. Kayo, mga online seller. Nako, napakalaki naman talaga ng kita Talaga. ng bentahan na sa Totoo yan. online. Totoo yan, kumbachero. Tama lang yan. At para na rin maging, kumbaga, Legit. legit. Yan, tama yung term. Legit ang inyong negosyo na kahit na wala kayong physical store, meron kayong legit na negosyo
At kapag kayo'y meron ng binabayarang buwis, magagamit na ninyo yan sa inyong pakikipagtransaksyon sa bangko, Yes. sa pag-a-apply ng visa, at kung ano-ano pa. Ang dami, kumbatsero. Tataas ang credit rating ninyo bilang isang negosyante. Ang laking bagay niyan, kumbatsero. Actually, kapag pinag-isipan mo mabuti, ngayon, yung mga legit na negosyante, sila'y hirap na hirap sa pagsunod sa mga alituntunin ng pamahalaan. Halimbawa, meron kang physical store, kumbatsero. Kukuha ka ng business permit. Ayan, business permit. Bago ka makakuha ng business permit, lahat ng klase ng pahirap dadaanan mo. Mula doon sa fire safety, Ayan, sanidad, Ayan, at kung ano-ano pa, kumbatsero. Yung electrical, babalikan ba yon? Babalikan, electrical, bibentahan ka ng plumbing, fire babalik, lahat yon? Lahat, kumbatsero. Mario, Samantalang ikaw, yung online seller, tapos ikaw na online seller, wala kang binabayaran. magpaparehistro ka lang. Yun na lang ang gagawin mo, pare ko. Magbabayad ka, at syempre, magbabayad ka ng buwis. Sabi sa final draft, papatawan ng 1% creditable withholding tax ang 1/2 ng gross remittances ng online platform providers. Ayos lang yan. Exempted sa pagbayad ng buwis na ito ang mga online seller na nasa 250,000 pesos lang ang taunang benta nila o kinikita nila. Una nang hinimok ng BIR ang libu-libong negosyanteng nasa digital transactions na irehistro ang kanilang operasyon. Pwede bang Pinakamainam na ho yan. tawagan natin si Commissioner Lumagi para mas Mother, maipaliwanag sa Yuel, atin yan? Mother and Yuel, pakiano nga natin at nang makatulong din tayo sa BIR. Ngayon na. Ito, nag-message tuloy si Commissioner. Nakikinig ka pala sa amin. Wala Tama. Commissioner Lumagi, John Lumagi. At yan ang inuulit natin, doon sa mga natatakot at gusto pang itago ang kanilang online operations, hindi kayo makakapagtago. Ayan. Kitang-kita kayo ni Commissioner. Pinakamainam na ho na i-register ninyo yan at maging legit at nang magamit ninyo at tumaas ang inyong credit rating. Inulit natin. Laking bagay noon, kumpatsero. Pag ganyan, pwede na kayong mangutang. Ayan. At meron na kayong magandang record sa pamahalaan. Ayos! Sherwin Alfaro! Parang hit! Go, go, go! Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong! Ilan ang mananalo ngayon ng limpak-limpak na 1,000 piso? Yan. Eto na, ihatid sa atin ang ating RH Chicks, ang ating bagman, Sherwin Alfaro. Coming, Sherwin! Adali, Jerry, ako, alam mo tuwing umaga, hindi lang yung isa radyo itong sinanay na taga rito sa Barangay Balingasa. Itong sinadya Saan ba yung Barangay Balingasa? Balingasa dito sa may Santo Cristo. Sa may likod ng Saan yung Santo Cristo? ng Balintawak ng Ayala Mall. Ha? Ayala Mall, Balintawak. Dito yan. Sa may May Balintawak. Pero itong si Nadia at saka si Baka, pero mo aso ang pangalan, Baka. Baka. Ito. Ayan. Parang napakabait Si Baka. Parang napakabait. Tinan mong Kasi klase ng nakikinig aso. sila ng radyo. Bantakin mo. Aba. Ay, nakasakit ng radyo rito. Ayan o. Ayan o. Nakikinig. Ay, magandang umaga pangalan ko. Juanita Suano po. Ay, Nanay Juanita. Suano. Opo, araw-gabi. Araw-gabi. Si Katoni. Yung Kajat Kagiri. Ang lakas ng radyo. Hinahin niyo muna ng konti, Nanay. Kotse ba ni... Sige na kagad natin ito ng 1,000 pesos! Yehey! Ako na, napasigaw si nanay. Pambili ng gamot, saka pambili ng bigas din dahil alam mo ba, 1 kilo ng bigas kung kinakain itong mga aso ni nanay. Magkano? Hanap ako ng tag 45. M45, pang pakain sa kanyang alaga.
Oo. So, ang ulam ng aso niya ay panay gulay. Parang, Sherwin, parang may compound sila dyan Parang nasa compound. Caretaker po. Caretaker po ako. Caretaker. Yung kotse na yan, sa inyo yung kotse? Hindi po, nakaparking lang. Nakikiparada. Ang luwag ng lugar. Ang luwag itong kanyang lugar dito. Pero hindi lang maluwag dahil may malakas pa. May malakas pang tindahan. Salamat po, Nanay. Salamat po, Nanay Juanita. May malakas pa rin ito nakikinig ng radyo. Pero mo dito sa Barangay Balingasa, ang lakas ng pakikinig araw-araw. Itong bahay na ito. Ayan. Ito ang bahay na ito. Pasukin mo. Ay, ayan, papasok pa lang ako. Umi-echo na. Umi-echo na. Pangalan niyo po, Nanay. Pakihinaan ng radyo. Si Nanay Angelina. Tulio. Palagi Nanay Angelina. Sino po pumunta ng announcer sa Disari? Jerry pa! Sa pesos! Thank you po. Ate Nying. Yo! Maganda. Kumusta po? Eto, gwapo pa rin. Kaya pa lang. Nakatutok na kayo. Maraming salamat po. Thank you. Pati sa drama. Kaya naman malakas ang pakikinig. Equals 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo arts number 6. Sherwin Badalfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Sino? Yehey! Thank you! Salamat po dyan sa mga taga-barangay Balingasa, QC! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy! 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 23 ng Oktubre 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pilipinas at China sinisi ang isa't isa sa nangyaring banggaan ng mga barko sa Ayungin Shoal. Voluntary repatriation sa mga OFW sa Lebanon ikinasa. Panibagong oil price hike nakaamba bukas. Mga kandidatong gumagamit ng bastos Ayun na ako. campaign jingle. Binalaan ng disqualification ng COMELEC. Nako, Pepe Pacheco. Ayan na! Party sa bahay pangarap, fake news. Ayon kay Congressman Sandro Marcos. No work, no pay. Ipatutupad ng DOLE sa October 30, November 1 at November 2. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:09 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, sinisi ng China, kapwa sinisi ng China at Pilipinas ang isa't isa sa banggaan ng mga barko sa Ayungin Shoal. Ayon sa Foreign Ministry ng China, inisnab ng AFP contracted na barko ang paulit-ulit nilang warning sa pagiging trespassing. Ang barko umano ng Pilipinas ang sadyang bumangga sa kanilang barko at tinawag nilang unprofessional at dangerous manner. Sa panig naman ng Pilipinas, sinabi ng AFP na resulta ang banggaan ng dangerous blocking maneuvers ng China Coast Guard vessel. Sa kaparehong resupply mission, bumangga rin ang Chinese Maritime Militia Vessel 0003 sa barko ng Coast Guard
habang nasa 6.4 nautical miles ng hilagang silangan ng Ayungin Shoal. Kinuyog ng Amerika, European Union, Japan at Canada ang pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon kay US Ambassador Mary Kay Carlson, inilagay ng China sa alanganin ang buhay ng tropa ng Pilipinas na nasa legal na resupply mission. Maaari raw igiit ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty nito sa Amerika sa anumang armed attack sa mga sasakyang pandagat o panghimpapawid ng bansa. Tinawag naman ng EU at Canada na dangerous, very disturbing at unlawful ang paulit-ulit na ginagawang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Tinututulan naman ni Japanese Ambassador Kazuhiko Koshikawa ang unilateral attempts ng China sa pamamagitan ng puwersa o coercion para baguhin ang 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Eto na, kumpatsero, nasa linya na natin si BIR Commissioner Romeo Lumagi. Commissioner, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning sa inyo, Katunying at Ka Jerry at sa mga nakikinig. Apo, napatawag po kami dahil dito ho sa ano na pong update o ano pong nasa anong stage na ang BIR para sa paniningil ng buwis o dapat na pagpaparehistro sa mga online sellers natin, Commissioner. Pina-finalize natin ang mga detalye niyan, ano. Ang ginagawa kasi natin ngayon ay kumukuha rin tayo ng mga komento ng mga stakeholders, ng mga private at mga online sellers at mga different associations para naman makapag-komento sila sa ginagawa natin at pina-finalize na natin yung magiging procedure dyan. Kasi kailangan na rin natin yan dahil gaya na sinabi nyo nga kanina, marami na rin talagang malalaki ang benta dito sa mga online sellers. Paano po pag gumagamit ng mga platform tulad ng Shopee, Lazada, TikTok, yun ang gamit pero kumbaga kaparte ng bentahan na Commissioner o parte ng pagbebenta yung yung platform, yung app. Ang gagawin din natin dyan sila ngayon ang tinitingnan natin na mag-withhold ng certain na portion, yun ang nabanggit ko kanina na 1% of yung revenues para sila mismo ang maging katuwang natin sa pangongolekta ng fees. At ang pinapataw natin dito kasi meron tayong nababasang ibang nagkokomento sa mga pahayagan na sinasabi nagpapataw kami ng panibagong buwis. Hindi ito panibagong buwis. Ang withholding tax ay pamamaraan lang ng pangongolekta ng buwis na dapat binabayaran ng ating mga online sellers. Para importante po binanggit nyo yung pong Shopee, Lazada, TikTok at Facebook. Facebook. At iba pa ay magiging withholding agent. Sila ang sisingil dun sa kanilang mga kapartners, ano po? Tama po kayo, parang walang pinagkaiba yan dahil kung kayo ay empleyado, no, ang inyong employer ang nagkakaltas ng buwis ninyo. Parang ganito din yan, although hindi yung buong tax ang sinisingil pero a certain portion, maliit lang naman ito, again 1% of half ng revenues ang i-withhold nitong mga online platform. Pwede po ba tayong magbigay ng example, Commissioner Lumagi? Halimbawa po, ang isang produkto na ibinebenta po ni online seller ay halagang 1,000. 1,000 piso. Paano po magkano po ang i-withhold noong Lazada, Shopee at iba pa? Bale, kung 1,000 yan, ang revenues nyo, ang 1%, ang 500 ang kasi kalahati lang noon, ano? Ang i-withholdan kalahati noon, so 1% ng 500. 1% ng 500. So parang 5 piso. 5 piso lamang po. 5 piso. 5 piso. So kukunin ho 'yun nung withholding agent, halimbawa Facebook, tapos ang Facebook po ang magre-remit sa gobyerno. Sa BIR. Tama po kayo. Ganun ang mangyayari po. Paano po meron na po tayong
magre-reflect na po yon na binayaran ng online seller. Kumbaga, magiging legit na po ako. Paano ba magiging legit? Well, unang-una, kailangan magrehistro ng online seller para naman kapag nag-withhold itong mga online platforms at saka even yung mga payment gateways natin, yung mga GCash, lahat ng mga payments na pumapasok dyan, mababangga nila dun sa PIN ng online seller. Kasi problema yan kung hindi kayo rehistro, walang pagbabanggaan yung nag-withhold ng tax na ito. Kasi kapag kunyari yan sila Shopee, sila Lazada, nag-withhold sila doon sa seller, pag ni-report nila yan sa amin, ay i-reflect nila kung sino yung taxpayer at saka yung PIN number ng kinuhaan nilang tax at yung pag-remit sa amin. So una, ang kailangan hong gawin ng online seller, kung kailangan ho ba siyang mag-register pa sa DTI, i-rehistro niya yung kanyang negosyo at kumuha ng business permit sa munisipyo bago makakuha ng bago makapagparehistro sa BIR? Well, ng mga requirement po yan. So, siyempre, kinakailangan din nilang mag-rehistro dyan. Although separate na requirement yan dun sa amin. So, magre-rehistro sila dun tapos magre-rehistro din sila sa amin. Hahanapan, ano bang requirement lang ng BIR kapag BIR lang ang pag-uusapan, Commissioner? Well, yung mga yan, yung DTI, tsaka kunyari kung korporasyon man, yung Articles of Incorporation na in-issue ng Securities and Exchange Commission. Ayun. Tapos, kapag sila'y nakarehistro na at binabawasan na ni Facebook o ni TikTok, sa katapusan ng taon, anong tawag doon na kumbatsero? Yung sa filing ng ITR, hihingi sila ng papel, parang tulad na hinihingi natin 2307 sa doon ho sa platform. Ganun po ba 'yon? Tama po, kasi credit lang po 'yan. So kung kunyari may pagka na-compute niya malaki talaga yung babayaran, kailangan mag-file ng annual ITR tapos ibabawas yung nakaltas na buwis ng online platform. Ayun. Teka po, ito, maganda itong tanong ni John na to. Yung po bang 1% ng kalahati ng total amount of item ay pwedeng ikarga doon sa buyer? Well, technically, kasi dahil buwis yan, shouldered ng taxpayer yan dahil kasi income tax din nila yan . So, siyempre, kung sa presyuhan ng produkto nila, ipapactor in na. Na-factor in na din na dapat yan. Okay. Ganun pala. So, kailangan din nilang mag-submit ng BIR registration dun sa Commissioner, dun sa platform, halimbawa sa Facebook. Tama po. Kaya para naman na talagang pag nag-withhold sila, alam naman ng platform kung saan nila ibabayad itong withholding tax na to, kung kanino yung reporting naman nila. Kasi i-report nila yan kung kanino nila withhold yan . Kausap nyo na ho ngayon yan, yung mga platform na yan, Commissioner? Facebook, TikTok, Lazada, Shopee. Yes, kausap naman namin na regular kaming nagpapaalala sa kanila na tulungan tayo na maging aktibo rin sila sa gusto natin na rehistrado lahat ng mga nagbebenta through their platform. Opo. Kung sakaling ayaw pa rin magparehistro, Commissioner? Meron tayong ginagawang magiging solusyon dyan. Talagang i-regulate natin yan at parang tulad natin sa physical stores yan na meron tayong ginagawang offline kandado kapag hindi registrado ang mga establishmento na nagbebenta. Ito, gagawa rin tayo ng ganung similar na pamamaraan para naman siguraduhin na sila ay mag-comply. Ang pagkandado na gagawin dyan, yung platform ang uutusan ninyo na ikandado siya. Hindi siya makakapasok do sa sa platform, sa Facebook. Tama po. Kailangan nilang ma-monitor yan at
hindi nila dapat tanggalin nila ngayon yung mga online sellers na hindi magiging rehistrado. Hindi Otherwise, sila rin ang magkakaroon ng penalty. Oo, okay. Ito, isa tanong ni Aquarius, paano po ang solusyon pag ang online seller ay hindi siya ang nagsesell at ginagamit lang account at ITR number nila? Hindi ba dapat, ang point po yata niya doon, dapat po ay merong matiyak ninyo na yung mismong seller, yung mismong may-ari nung ITR o yung pong registration. Wala ba kayong security feature na naiisip doon? Kung gagamitin yung ginagamit lang yung kanyang pwede naman yung siguro kasi hindi ko rin masyadong naintindihan. Ginamit lang ng ibang tao, hindi niya alam. Opo, halimbawa po yung pong account ko, si Jerry Baha ang nagbebenta, ang sinabi niya account number niya yung account number ko, yung BIR registration ko. Paano niyo ma-check 'yon? Ako nagbebenta. Ikaw si Jerry nagbebenta. Illegal 'yun. Paano po 'yon? Paano niyo ma-check 'yon? Wala ba kayong nakikitang paraan para parang security feature po ng inyong system? Well, siguro unang-una dapat at matingnan din yan ng online platform kasi sa kanila nag-a-apply itong mga online sellers na ito. So, makikita rin nila dapat yung kanilang mga sinasabit na mga dokumento at sila at nakakapag-verify. So, ang mangyayari pala, Commissioner, ang babantayan ninyo yung platform, dahil mahirap magbantay ng isa-isa. Bawat, kumbaga yung platform, ang i-require ninyo, na makikipag-coordinate lagi sa BIR. Tama po. At saka kung kunyari nagkaroon ng hindi nagbayad na napadala natin ng audit, kunwari itong totoong taong to, hindi sasabihin niya na hindi kanya yan, edi ngayon masusulatan din namin ng platform na ito, sinasabi hindi kanya, dapat tanggalin nyo na ngayon yan dahil sino ba itong taong to. Ayun. Pwede rin nating mahuli yan dahil pwede rin naman tayong bumili dyan at malalaman natin kanino pang account na yun pinapasok yan. Kasi diba yung payment yan, makikita, matitrace din naman natin at madali rin naman nating mahuhuli kung sino tong gumagamit ng account na to, ng PIN number na ito. At para masiguro talaga na legit yon ay kung pwede nga may facial recognition yung may-ari, yung seller mismo, At kung gusto niyo po ng ganyan system, Commissioner, PM is the key. Kailan po ba talaga ito i-implement? Kailan sisimulan, Commissioner? Well, ang target natin ay next year fully implemented na yan dahil ngayon may mga sinusunod lang tayong mga requirements para makapag-dispose tayo niyan. So, pero target niyan ay next year. Opo, eto may nag-text rito. Si Shopee ngayon, nagre-require na ng tax information. May seminar later about it. Galing. Kaso yung mga yung may handler lang yung pasok, hindi pa for everyone. Ayun. Mabuti naman at nagko-conduct na rin sila ng ganyan at malaking tulong po yan sa amin. May estimate na kayo, Commissioner, kung magkano ang makukolekta dito ng gobyerno sa lakas ng bentahan ngayon online Totoo. As of now, wala akong estimate pa, pero ginagawa rin natin yan pagka siguro na kumpleto na natin yung totoong market yan, ay makakapagbigay na kami ng estimate yan. Pero talagang malaki yan dahil ang dami talaga, lahat na nandyan sa online at marami talagang bumibili na ngayon dyan. Ito, may nag-message sa atin sa YouTube, si Jade R. Maraming ganyan sa TikTok, nagbebenta, hindi naman sa kanila. Yung tubo kasi napupunta sa nagbebenta. Kaya talaga importante din talaga, Commissioner, yung online seller ninyo kung sino talaga yung seller. Kaya PM is the key talaga, Commissioner. Tama kayo. Kapag kami mga alam silang mga ganyan, pwede silang itumbong yan sa amin para naman mahuli din namin yung mga namimeke na ganyan. Opo. Okay. Commissioner, maraming salamat po. Maraming salamat at magandang umaga ulit. Magandang umaga po sa inyo. Si Commissioner Romy Lumagi ng BIR. Pangunahing balita. Susunod! Hito mo!
Oy, mga kandidatong gumagamit ng mga bastos na Nako. campaign jingle. Nako. May babala sa inyo ang COMELEC, ha? At Yan. dating actress, feeling super busy sa tanggapan ng isang actor-politician. Ano siya doon? Ha? Ano din na itong dating actress na ito na feeling super busy sa tanggapan? Ayun. Tanggapan. Naku, Ba't pa sinasabing tanggapan yun? Pagkatanggapan kong batsero, medyo iba dating eh. Tanggapan. Tanggapan. Doon yung lugar na yon, doon tinatanggap yung ibinibigay. Pwedeng yung kasi direct translation ng office eh. Tanggapan. Tanggapan eh. Sa Tagalog. Tuloy ng dating. Pwede ba opisina na lang? Opisina na lang. Ang lahat ng yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:26. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tuloy ang mga pangunahing balita. Pinayuhan ng Department of Foreign Affairs ang mga Pilipino sa Lebanon na tanggapin na ang alok na repatriation program ng gobyerno. Ipinabot ng DFA ang apela habang bukas pa ang airport sa Beirut. Ginawa ng ahensya ang hakbang matapos isailalim sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Lebanon dahil sa bakbakan ng Hezbollah militants at Israeli forces. Sa ilalim ng Alert Level 3, ipinatutupad ang voluntary repatriation. 7:32 ng umaga, nakaamba na naman tumaas ang presyo ng produktong petrolyo bukas bunga ng pagsirit ng halaga nito sa world market. Batay sa 4 na araw na trading sa presyo ng refined na petrolyo sa Southeast Asia, tataas ang presyo ng diesel ng mula 1.20 hanggang 1.50. Sa pagitan naman ng 1.20 at 1.40 ang kerosene habang 90 to 110 kada litro sa gasolina. Ayon kay Assistant Director Dela Romero ng Department of Energy, ang napipintong panibagong oil price hike ay epekto ng bumagsak na stock ng US sa harap ng mataas na demand. Binalaan ng COMELEC ang mga kandidato sa barangay at SK elections na gumagamit ng mga bastos na campaign jingle. Pinuna ni COMELEC Chairman George Garcia ang isang kandidato sa Nueva Ecija. Ayun nga pala, sa Nueva Ecija nga pala. Luma na yun, Chairman, na nagpapatugtog ng malaswa at offensive na jingle. Bagay, itong si Chairman George Garcia, mga gustong kanta nito, mga kanta ni Ray Valera, ang bachero. Malayo pa ang umaga. Nag-warning ng disqualification si COMELEC Chairman kung hindi ititigil ang nasabing mga campaign jingle sa loob ng linggong ito. Paalala ng opisyal, bawal ang anumang election campaign o propaganda materials na labag sa gender sensitivity principles at may tuturing na discriminatory. Itinanggi ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na nagparty-party sila sa bahay pangarap sa Malacanang. Nilinaw ni Congressman Sandro na ang naganap na party ay hindi sa bahay pangarap kundi sa bahay ng kapwa kongresista na nag-celebrate ng kaarawan. Ayun. May party. May party. Pero hindi dun sa bahay pangarap. Git pa ng Batang Marcos, hindi nga siya natutulog sa bahay pangarap kaya bakit siya magsasagawa ng party doon. Ayun. Una rito kumalat ang TikTok video na isang Trixie Torikushi kung saan makikita sa party sina Marcos, ang rumored girlfriend nito na si Alexa Miro habang kumakanta si Andrew E. So kaninong bahay daw? Bahay daw nung kapwa niya congressman na may birthday. Yung congressman na yon maraming pangarap. Marami rin pangarap yon. Kaya bahay ng kongresistang ng politikong may pangarap. Hindi sa bahay pangarap. Ayun. Samantala, pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang matagumpay na biyahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa Saudi Arabia. Ayon kay Romualdez, malaki ang magiging benepisyo ng mga Pilipino sa bilyon-bilyong dolyar na naselyuhan ni PBBM sa Saudi. Kabilang dito ang 4.26 billion investment deal at $120 million na puhunang ipinangako ng mga private companies ng Saudi Arabia sa bansa.
Ang nasabing business deal ay inaasahang magbubukas ng 15,000 trabaho, partikular sa construction na panginginabangan na may 300,000 manggagawang Pilipino. Pinalakas ng Bureau of Customs ang alyansa nito sa Philippine Postal Corporation sa pamamagitan ng paglagda ng isang kasunduan na layong pagandahin ng Trade Facilitation Program para sa mga postal items. Ito po yung mga padala na dumaraan sa customs sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapibilis at tiyak na ligtas ang proseso ng customs clearance. Sina Customs Commissioner Benvenido Rubio at PhilPost Postmaster General Luis Carlos kasama si Assistant Secretary Mary Jean Pacheco. Uy, si Pacheco. Kaano-ano ni Ray Pacheco yan? O kaya ni Pepe. Ng Digital Philippines at e-commerce lead ng Department of Trade and Industry at ilan pang opisyal ng Customs at PhilPost ang dumalo sa simpleng seremonya sa paglagda ng MOA. Ba't napakadami namang umattend dito. Kala ko ba simple lang. Ang MOA ay patunay umano sa pangako ng Customs at PhilPost Nagreklamo na pagandahin pa ang serbisyo na ibibigay nito sa mga importer at iba pang stakeholder. Inilatag po sa MOA ang mga hakbang na gagawin ng PhilPost at Customs sa pagtanggap, pagsuri at pagtukoy sa babayarang buwis at iba pang import charges sa mga dumarating na parcel. Actually, kung batsero, napapanahon nito dahil sa meron pa rin tayo mga kababayan na nagpapadala sa pamamagitan ng Koreo. Koreo pa rin. Oo, Totoo yan. pambatsero, lalo yung mga galing sa abroad. Yan. Tama, marami pa rin. Pero sino-sino yung dumalo? Ayoko na ubod ng dami pa lang at simple pa to ha. Simple. Lalo pa pag binawang bongga yan, mother. Ano? Pwede bang uli-uli? mas simple pa. Mas simple pa. No? So yung mga buriki gang dyan sa post office, hindi ba merong post office dyan sa Manila? Sa Manila dyan sa Pasay. May customs dyan, may Postal Corporation, Philippine Postal Corporation, at Buriki Gang. Ayan, yung mga Buriki Gang. Tigilan nyo na yan. Magbago na kayo. Susunod! Dito po! May paalala ang dole sa mga manggagawa natin ngayong long weekend. Sino nga ba ito? Sino nga ba itong dating actress na feeling super busy sa tanggapan ng isang actor-politician? Tatang yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:38. This time check. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Hi! Oy, pabago-bago ang panahon. Ulan, iinit, ulan. Change of season. Baka may kailangan na rin mga i-change sa inyong mga bahay. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, happy birthday nga pala kumbatsero kay Rocky Nazareno. Ngayon. Ng Manila Bulletin kahapon. Happy birthday, Kuya Rocky. Wala ba tayong libreng dyaryo dyan? Wala ba tayo dyan? At happy birthday din kay Dr. Yeye Manawis ng Bureau of Customs. Yeye Manawis. Commissioner. Ginawa natin Commissioner. Commissioner Yeye Manawis. Happy birthday. At birthday din pala ngayon ng ating Deputy Chief ng Batangas sa PNP, si Colonel Colonel Jeffet Banderado. Colonel Jeffet Banderado, happy birthday. Happy birthday. Oy, kumbatsero, baka ikaw ay naghahanap ka ng bagong kotse na matipid sa gasolina. Tama-tama itong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw
with your family or barkada. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. O di ba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya kung gusto mong masubukan ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Tiggo Auto Dealership o kaya naman ay check out ang kanilang website cherryauto.ph. Yon! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Sa ilan pa natin mga balita, pinaalalahanan ng DOLE ang mga employer sa holiday guidelines sa darating na long weekend. Yan. Nilinaw ni Labor Secretary Benvenido Laguesma na ang Oktubre 30, Nobyembre 1 at 2 ay mga special non-working holidays. Yan. Kaya ipatutupad ang no work, no pay sa mga empleyado. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang 30 bilang special holiday kaugnay ng barangay at Sangguniang Kabataan elections. Sinabi ni Laguesma na kung ang isang empleyado ay nag-report sa trabaho sa nasabing petsa, dapat sila'y magkaroon ng karagdagang 30% ng kanilang sweldo. Magiging magkaaliado na ang magkaribal sa negosyo na sina business tycoons Ramon Ang ng San Miguel Corporation at Manny Pangilinan ng Metro Pacific Investment Corporation. Ayon sa impormasyon na nakalap ni Romel Fuertes, nakumbinsi daw po si RSA sa alok ni Pangilinan na mag-invest sa Metro Pacific Investments Corporation. Kabilang sa inoffer sa big boss ng SMC ang pag-upo sa board ng MPIC at kasama umano sa landmark investment deal ang pamilya T ng GT Capital Holdings at Indonesian billionaire na si Anthony Salim. Ayun, ayos yan. Para sa mas marami pang infrastructure projects para sa ating bansa. Eto pa, aprobado na ng Department of Budget and Management ang alokasyon ng 6 billion pesos na pondo para sa food stamp program ng pamahalaan. Ang hakbang ay ginawa ng DBM bilang tugon sa Executive Order number 44 ni Pangulong Bongbong Marcos na nagdeklara sa Walang Gutom 2027 food stamp program bilang bahagi ng flagship project ng administrasyon. Kasalukuyang isinasagawa ng DSWD ang pilot implementation ng food stamp program na inaasahang matatapos hanggang sa kalagitnaan ng taon. May mga lugar ng binanggit dito kumbatsero na mga sa ilalim ng pilot program. 300,000 yung beneficiaries niyan. Ito hoy dito sa Tondo, Maynila. Yan. Meron din sa Dapa, Siargao, sa San Mariano, Isabela, Garchitorena, Camarines Sur at sa Parang, Maguindanao. Yan po ay kabilang sa isinasagawang pilot site nitong food stamp program. Ang ganda nito mga kababayan at ang kagandaan, lalo pang maganda rito ay may tumutulong sa DSWD. Ang UN World Food Program naglaan po ng $3 million na grant. Pag grant, walang tubo yan, wala tayong babayaran dyan, walang isosoli dyan. Ang naglaan po ng $3 million na grant ay ang Asian Development Bank. Ayun. Target po ng DSWD na magkaroon ng 1 milyong food poor household sa buong bansa kapag buong pwersa na ang pag-arangka ng programa. Si Kuya Boy ay nandyan sa Manila North Cemetery. Alamin natin ang sitwasyon doon. RH29, Boy Gonzales. Coming, Boy! Yes, Anthony, muli nagpaalala si Manila Mayor Hani Lacuna sa mga bibisita sa papublikong sementeryo na huwag nang ipilit na ipasok pa ang ipinagbabawal na gamit sa panunod-undas. Sabi ng alkalde, ang paglinis, pagpintura at pagsaayos sa mga puntod o libingan ay hanggang October 25 na lamang, araw ng Miyerkules. Matapos ito, hindi napapayagan sa Manila North at South Cemetery ang pagpasok ng anumang bagay na ginagamit sa paglilinis, pagiging ang pintura. Sa panahon ng undas, ang paalala ang alkalde sa publiko na huwag magpasok sa loob ng sementeryo na matutulis na bagay. Halimbawa, flammable na materials, mga bagay na nagdudulot na ingay, mga sugal, gambling, para perlayat mga ginagamit sa paglilinis at sa puntod at miso. Ang paliwanag ng naman ni Manila North Cemetery Director
Rosel Yayay Castañeda, nakakasagabal sa iba pang pipila at babawi na maggamit ng kapag nakumpis ka. Ang paalala nga ng Manila LGU ay ang paglilinis at pagpintura ay hanggang October 25. Ang interment naman o operation paglilibing ay pasamantalang sarado simula sa October 28 at pagbabalik sa November 3. Ang mga main gate ng sementeryo ay bukas alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lamang simula October 30 hanggang November 3. Bawal ang overnight. Sabi pa ni Castañeda na bawal rin sa mga sementeryo sa simula sa October 28 ang mga inumin na kalalasing at iba pa mga pagbibidyoke maingay sa loob ng sementeryo. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ni Rich, ito si Mike Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, boy! Balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, Yeah! puso ko yung Mr. Jerome Tang, magandang morning! Magandang At kay ka morning. Jerry Labasan na laging nakatutok. 24 oras. Yan. Yan, ha? Eto na. Sino ba itong actress na feeling busy at lagi daw natataranta? Sa tanggapan ng isang actor politician. Ba't kaya natataranta? Ano kaya nakakataranta dun? Sa tanggapan na yun. Ihahatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Pilipinas! Ka Jerry at Katunying. Nakakaloka sin super mega kabaliw ang isang kilalang actress na kapag mapapansin mo napunta ka sa opisina ng isang actor politician, agad siya ang tumatanggap doon, natatarantat siya, napili mo laging busy siya, napili mo isa siyang hindi maubusan ng trabaho, pag parang tarantang-taranta siya na nakapagtataka. Bakit natataranta siya? Pwede naman kumilos siya ng hindi nakakataranta. Oo, di ba? Parang naloloka ako. Di ba? Dahil pwede ka naman magtrabaho doon na hindi ka nagmamadali, na ayos lang naman, na okay lang naman. Baka naman marami talagang tinatanggap doon sa tanggapan na yon. Parang hindi naman. Kaya talagang parang may mga ganong tao talaga na piling binibisihan, di ba? Para mapansin ka naman na, uy, busy siya, ganon. Masipag, parang ang dating masipag. So, ganon kaya napapansin siya. Masipag ba ito o drama lang? Kaya naman, naloloka nga tayo kapag nakikita natin itong aktresa na ito na okay din naman ang ugali niya. Kaya lang, nakakaloka kasi parang ang ano niya, ang bilis-bilis niyang kumilos. Tapos, teka muna, bawal itong ganito. Bawal itong ganito. Ano ko sabi ni ganito? Bawal na. Mga ganon. Hindi pwede yung mga ganon. Saan bang tanggapan yan? Tanggapan bang sa, kongresista ba? Malapit Mayor? sa inyo. Malapit sa inyo. Congressman? Hindi. Senador? Yun. Senador. Nag-work kasi siya doon. Siya doon ang work niya. Kaya lang, little president ba ito? O ano ba nangyayari sa kanya? Ba't parang natataranta siya? Parang nagkikikisay doon. Nagmamadali, takbo rito, takbo doon. Parang, teka muna, saglit. Ang naturang actress, ayan, na nasa tanggapan ngayon ng isang politician na laging natataranta na ewan ko. Ano ba dati siya? Ano bang klaseng actress dati yan? Sexy actress? Sexy? Drama actress to eh. Oo, drama ito eh. Naku, naalala ko pala, Morley, yung isang binline item mo nung last week na lumang actress. Nagkita kami kinahapunan. Pambira. Hindi tuloy ako makatingin. Parang ako may kasalanan ikaw yung may kasalanan. Pambira pati so. Kasama pa naman niya si Jean Saburit. Ay, Jean Saburit. Magandang morning. Lagi palang nakikinig sa atin si Jean Saburit. Jean Saburit. Kasama niya si ayun, yung binline item mo si Bira, nahiya tuloy ako. Internet. Oo, mabait naman yun. Kaya lang, syempre, ang hilig niya talagang mag-take out. Oo, mahilig talaga. Pero in fairness, mabait yun, actress na yun. Mabait niya. Ang actress na bila sa ating ano daw na laging natataranta na ewan ko, ay si actress. Ayan. Actress, parang may pagkamaitim. May pagkamaitim
ang surname nito. Ayan. Negro? Para mga negro, mga ganyan. Mga para taga-Africa ang ano nito, ang surname nito. Ayan na. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Sino yung senador? Ha? Sino yung senador? Nako, wala namang... Nako, sabihin ko sana ang pangalan! Ewan ko sa inyo, tama na yan! Yan ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Walang makahula Wala din Ako nga, hindi ko mahulaan Basta yung apelido ay may negro. Negro. Sabi niya maitim Maitim daw Pangunahing balita sa sports. Pagpapatupad ng bagong patakaran ng Philippine Basketball Association sa darating na 2023 PBA Commissioner's Cup. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marcial, tanging coach na lamang at hindi na maaaring tumawag ng timeout ang isang player sa kalagitnaan ng laro. Lilimitahan na rin ng isa ang pagkwestiyon ng mga coach sa tawag ng referee. Kapag naging successful, madadagdagan ng isa pang coaches challenge, pero kung hindi ay tatanggalin ito ng timeout. Ang mga bagong patakaran ay inaasahang makatutulong sa mga PBA players, lalo na sa mga Gilas Pilipinas players na sasabak sa FIBA-sanctioned tournaments. Pangunahing balita sa kalusugan. Kanin is life! Pero paano kung may diabetes ka o kailangang i-monitor ang iyong blood sugar? Magandang balita sa mga hindi makahindi sa kanin dahil matagumpay na nakadevelop ang International Rice Research Institute o IRI ng rice varieties na may low and ultra-low glycemic index na nasa 44 lamang. Karaniwang 70 ang glycemic index ng white rice na nabibili ngayon sa merkado na delikado sa may diabetes at nagiging dahilan din ng obesity at cardiovascular diseases. Ayon kay IRI Interim Director General Dr. AJ Coley, sisimula ng implementasyon ng nasabing rice option sa Pilipinas sa tulong ng PhilRice. Asahang magiging available ang mga ito sa lokal na merkado sa susunod na 2 taon. Nakapasok na sa Gaza Strip ang pangalawang convoy na maghahatid ng humanitarian aid sa mga naiipit sa giyera. Binuksan pansamantala ang Rafah border ng Egypt para padaanin ang 14 na truck na may kargang medical supply at mga pagkain. Sugat na naman ang ilang gwardiya sa Egyptian border matapos aksidenteng sumabog ang isang tank shell ng Israel. Bagamat binuksan ang Rafah crossing, hindi pa rin maaaring tumawid pa Egypt ang mga naiipit sa giyera sa Gaza, kabilang ang 131 Pilipino. Pangunahing balita. Nagatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kabilis talaga ng oras, ano? Sino ba rin nagpapabati na rin? Happy 80th birthday daw kay Ate Baby Flores, sabi ni Kuya Danny. At pakibati raw ang Cruz family and Balagan family na laging nakatutok dyan sa Malig, Isabela. Ayan. Magandang umaga po kay DOTR Secretary, Jimmy Bautista. Nakipagkita na ba sa inyo si suspended LTFRB Chairman Guadis? Mukhang mayroon pang pagkilos ngayon yung mga transport groups. Nire-request daw na ibalik sa pwesto si Guadis. Dahil mas kapani-paniwala daw si Guadis kaysa kay Jeff Tumbado. Oo, Tumbado, Jeff Galios Tumbado. Nako. Kaya lang hindi daw nagpapakita si chairman Oo, napaka paano 'yon? May isang taon yung yung ipinalit na OIC. Ay, nako, kaya siguro hindi nagpapakita. Sabi siguro pinalit-palitan mo ako tapos papatawag mo ako ngayon. Atay, nako, Jeff Galios. Tingnan mo ang ginawa mo. Lito na yung mga tao sa ginawa mo. Masdan mo ang ginawa mo. Ay, nako. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!